Kamusta po sa lahat? Another day, another vlog po natin. Ngayon po ay gagawa po tayo ng Shanghai. At ang aking pong gagamitin ay chicken breast. Pinagiling ko na po siya. Po chicken breast ang aking pong binili. Pasok po sa budget. Mahal po kasi ngayon ang pork. So, chicken breast na lang. At healthy pa. Ang iba pa po nating ingredients ay carrots, celery, bell pepper, salt, pepper, bawang sibuyas, soy sauce para pang pa-add color na rin. Saka po oyster, pang-bind po natin ng cornstarch at egg. Ang ating pong Shanghai wrapper. So, atin na pong i-mix ang ating mga ingredients. Mix na po natin. Lahin po natin ng bawang sibuyas. Kailangan po maliliit po ang hiwa para po hindi tayo mahirapan magbalot. Kung meron naman po kayong pang food processor na pang grind, pwede rin po. Mas madali, less trabaho. Pero ito po lahat pinagtsagaan ko pong hiwain ng maliliit. Next is carrots, celery, then bell pepper. Ang dami ng ating gulay. Pero mas okay po yan, healthy. Para mga bata na ayaw kumain ng gulay ay mapapakain din ng gulay. Pag nakamix na sa meat. Hindi na po nila pansin yan. Mix po muna natin. Next ay lagay natin yung soy sauce. Mga ano lang po yan, 1 tablespoon. Salt, 1/4 teaspoon. And then pepper. Okay, mix po muna natin. Kuha lang po ako ng spoon. Medyo nahihirapan tayo. Ito na lang. Lagay na po natin yung 1 egg. Para po magdikit-dikit siya, kaya po may egg. At pag alis naman po ng parang matubig ay yung cornstarch po natin. Para hindi siya watery pagka ating ni-wrap na, hindi po nababasa ng todo yung ating wrapper. Okay, lagay ko na rin po yung oyster. Oyster sauce, 1 pack po na. Yung small pack lang po ito. Pang-add flavor din po yan. Mix natin. Ito po, sarili ko pong version itong aking Shanghai. Pero, tested ko na po sa aking mga anak. Lagyan na po natin ngayon ng cornstarch. Half muna. 2 tablespoon po itong nilagay ko dito. Pero, half po muna. Okay, lagay na po natin lahat at medyo matubig pa siya. Sayang, sumukin. Pwede rin po halina kung wala po kayong cornstarch. Atin nang na-mix ng todo ay atin na pong ibabad muna siya o i-rest ng mga 2 hours para mas kumapit po at maganda po nasa freezer para mas madali nyo po siyang mababalot na. Hindi po siya buhaghag at hindi parang matubig pag nilagay nyo po sa freezer. Meron po lagi ginagawa ko. So okay na po ito. Atin na pong i-rest ng 2 hours. So, tara na po. Tayo ay magbalot na. Ito na po ang ating wrapper. Ating mix. Ating lumpia. Balot natin.
aking pong pang-sealed ay water lang po. Then, bago po natin ilagay dyan, nalimutan ko po pala, may technique para matago nyo po sa freezer. Lagyan po natin ng plastic ang ating baunan. Nilalagyan ko po ng plastic para kahit i-stay nyo po sa freezer, okay lang po, hindi kayo mahihirapan na kunin kahit buo-buo na siya ng yelo. Pag yelo na po yung ating Shanghai, madali nyo po siyang makuha pag may plastic po. Kahit 1 linggo, 2 linggo po na nakatago yan sa freezer, okay lang po. Buo pa po yan, masarap pa. At mas crunchy po pagka nakalagay kasi sa freezer, kasi sa baba lang. Ayan. So, tapos na po tayo. At tayo nang magluto. Nakagawa po tayo ng 40 pieces ng Shanghai. Okay guys. At yung mga natira po, gawin tira, hindi po ito masasayang. Pwede po natin itong gawing torta. Ito na po mismo. Okay guys. Hello po. Another day na po ito. Hindi ko po kahapon na-fried ang ating Shanghai dahil ako nakipag-meeting sa school. So, ito po yung sasabi ko sa inyo na kahit po nasa freezer na nagyayelo, ay okay lang po yan. Crispy po siya kapag pin-dry din po natin. At mas madali po yung matanggal sa baunan pagka po may plastic. Hindi po siya nagdidikit-dikit. So, atin na po umpisahan ang ating pagpa-fried. Meron na pong oil yan. Ilagyan ko na, pinainit ko na din. Mahinang apoy lang po para hindi mabiglang maluto kasi may yelo yan eh. Kailangan mahina lang po para maluto yung loob. Ayan, nakita niyo po, napakadali lang po tanggalin. Hindi siya nagdidikit-dikit na nasisira pa. Next layer, naka-plastic din po. Okay. Brown na po ang ating Shanghai rolls. So, konti pa para maluto na. Sa low heat lang po tayo para hindi po nabibigla ang ating pagluluto. At hindi madaling masunog. So, pag nasunog agad tapos nagyayelo, ala na, hilaw po sa loob yan. Crunchy nga sa labas, pero raw pa sa loob. Luto na po at atin na pong i-drain ang ating Shanghai rolls. Set aside po muna natin. Ganyan po talaga pagka may yelo. Ang tubig kasi. Hindi ko naman sip. Ingat. Mahal sa paglagay. Ayan. Patapos na rin po ang second batch natin. So, next po natin yan yung natira po natin na giniling. Para hindi po masayang, ito torta po natin siya. Okay, hangain po natin para ma-drain ang kanyang oil. Comment na lang po kung anong tawag niyo sa pagkaganto. Torta ba or okoy? Yan. Wala naman na tayong deep wrapper.
tagal pa tayo babalik sa palengke. Kasi sa magtagal ka sa freezer. Yan, fried na lang natin sa mga yan. Yan. Okay. Luto na po ang ating okoy na giniling. So, akin na pong isa-set aside. Ayan. Kunti pa ito. Turn off the heat na. Okay, plating na tayo. Okay guys, ito na po ang ating finished product ng Shanghai. At ang ating okoy na giniling na natira. Ayan, atin na pong iniluto. So, ano pa inaantay natin? Tikman na. Crunchy. Sarap. Yan. So guys, sana po inyong naibigan ang aking recipe ng Shanghai. Try nyo na po guys. May ibigan po yan ng inyong mga anak. Pwede po yan sa lahat ng okasyon na ating lutuin, pandagdag handa. At pambaon na rin po ng ating mga estudyante na back to school na po ngayong Monday. So, thank you guys for watching. Enjoy sa aking bagong recipe. At please, huwag pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. At pa-ring na po ang ating bell button para lagi po kayo updated sa mga bagong videos. God bless everyone! Enjoy!